Ito ang recap ng One Piece episode 1157. Kung hindi mo pa napapanood ang nakaraang episode, pwede mong piliin at balikan yun sa playlist ng channel para tuloy-tuloy ang experience mo. Halos kaka-rating pa lang ng Straw Hat sa Elbaf, pero agad na silang napalibutan ng mga halimaw na parang galing sa bangungot, na malapit nang matuklasan na sila pala ang tunay na natrap kasama ang isang halimaw na trio. Unti-unti nang ginagawang impyerno ng grupo ang kahariang parang gawa sa Lego. Simulan na natin. Bumungad tayo sa isang napakalaking nayon, kung saan ang lahat ng makikita ay gawa sa malalaking bloke, parang may kumuha ng isang fantasy kingdom at itinayo ito gamit ang mga piraso ng ladrilyo. Pero ang mga higanteng nakatira rito, hindi maganda ang lagay. Abala sila sa isang seryosong pagpupulong dahil may sunog na sumiklab sa kalapit na kagubatan. At hindi ito basta-basta lang, ang apoy ay delikadong papalapit sa Yggdrasil, ang napakalaking punong nasa pinakasentro ng kaharian. Kapag naabot iyon ng apoy, siguradong guguho ang buong lugar. Nagkakandara pa ang mga higanti para makapaghatid agad ng tubig. Pero hindi pa doon natatapos ang problema. Bigla na lang bumubuhos mula sa langit ang napakalalaking bubuyog, daan-daang bumabagsak, halatang inatake ng isang napakalakas na nilalang. Nalilito ang mga higanti, ano bang klaseng puwersa ang kayang magpabagsak ng ganong kalalaking nilalang mula sa ere? At saka dumating ang isa pang ulat na lalo pang yumanig sa lahat. Ayon sa mga nasa kagubatan, ang malakas na pagyanig na naramdaman nila kanina, yun daw ay galing sa maalamat na Air God Rabbit. Lumipat tayo sa Big Stein Castle, at nandyan si Nami. Nakatayo siya sa isang engranding hallway, mabilis ang tibok ng puso, at makikita natin ang nangyari, tinamaan niya ng kidlat mula kay Zeus ang isang napakalaking bubuyog. Napatanong si Zeus kung nasaan nga ba sila. Pero si Nami, na kilala sa pagiging matalino at kalmado, tuluyan ang nabasag. Napuno ng luha ang mga mata niya, at nagsimulang matarante dahil wala siyang ideya kung nasaan siya. Ang huli niyang alaala, nagre-relax lang siya sa barko ng mga higanti. Pagkatapos nun, blanca na. Sa isip niya, nagsimula siyang tumawag. Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, kahit sino, tulungan niyo ako. Sa sobrang desperasyon, isinama na rin niya si Usopp sa listahan, handa na siyang makakita ng kahit sino sa puntong ito. Napatingin siya sa suot niya, isang buong Viking outfit, at hindi niya man lang maalala kung kailan niya yun sinuot. Posible bang lahat ng ito ay isang matinding hallucination? Isang panaginip na hindi niya ma-ingan? Biglang may gumalaw sa dulo ng hallway, at may tumawag sa pangalan niya, boses ni Usopp. Agad siyang tumakbo papunta roon, pero ang sahig ay puno ng malalaking blokeng parang Lego. Natapilok siya at bumagsak ng malakas. Sa harap niya ay isang hedgehog, pero hindi normal. Isa itong napakalaking nilalang na halos sakupin ang buong hallway. Napasigaw si Nami, at dahil doon, nagulat ang hedgehog at sabay-sabay tumayo ang lahat ng tinik nito. Halatang nainis at naging agresibo. Matalinong desisyon, tumakbo si Nami. Pero habang tumatakbo, sumigaw pa siya ng paumanhin sa hedgehog dahil sa mga nasabi niya tungkol sa itsura nito kanina. Ayaw niyang mamatay na may ganong konsensya. Takbo siya ng takbo hanggang sa makita niya ang isang kakampi. Pero ang saya ay tumagal lang ng 0 seconds. Si Usopp, nasa loob ng bibig ng isang napakalaking pasang may korona. Nakasuot pa siya ng buong Viking costume, may pekeng balbas pa. Hindi makapaniwala si Nami, wala siyang maintindihan sa nangyayari. Pero alam niya ang isang bagay, hindi pwedeng tumayo lang sila. Kailangan nilang lumaban. Tinawag niya si Zeus at pinakawalan ng isang kidlat papunta sa hedgehog na humahabol sa kanya. Tumama ito, at naparalisa ang nilalang. Pero dahil sa lakas ng impact, napabagsak din si Nami. At lalo pang lumala. Ang hedgehog, na wala ng galaw, bumagsak direkta sa ulo ng higanteng pusa. Dahil dito, umiling ang pusa, tumingin kay Nami, pagkatapos kay Usopp, at ang ekspresyon nito. Takbo. Habang tumatakbo sila sa koridor, tinanong ni Nami kung may idea ba si Usopp sa nangyayari. Aminado siya, wala rin siyang alam. Ang huli niyang naaalala ay nag-iinuman sila sa barko ng mga higanti. Pagmulat niya, nasa bibig na siya ng pusa. Doon na-connect ni Nami ang lahat. Yung ininom nila, ang Green Fairy, kapag nasobrahan, nagdudulot ng matinding hallucinations. Unti-unti niyang napagtanto na doon nagsimula ang lahat. Habang nag-uusap sila, patuloy silang tumatakbo hanggang sa makarating sa isang balkonahe.
At doon na sila natigil. Dead end. Wala na silang ibang matatakbuhan, diretso pababa na lang ang natitirang option. Nakatayo si Nanami at Usopp sa gilid ng balkonahe, iniisip kung tama bang tumalon. Pero hindi na nila kailangang magdesisyon dahil papalapit na ang higanteng pusa sa likod nila. At ito na ang pumili para sa kanila. Si Usopp, desperadong kumapit sa kahit anong pag-asa, humarap sa pusa at pilit kinukumbinsi ang sarili na hallucination lang ang lahat. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang nilalang, at nagdesisyon hindi ito totoo. Lalapitan niya ito dahil hindi ito nag-e-exist. Maling-mali siya. Sa isang iglap, iwinasiwas ng pusa ang napakalaking paa nito at sinampal si Usopp ng buong lakas sa mukha. Sa sobrang lakas ng tama, nabasag ang bahagi ng pader ng kastilyo, at sabay silang tumilapon palabas ng balkonahe, diretsyong bumagsak sa courtyard sa ibaba. Napasanggal si Nami, pero mas lalong lumala ang sitwasyon. Biglang nagbago ang anyo ng pusa sa harap nila. Lumaki ang katawan nito, kumalat ang balahibo sa leeg, at sa isang iglap, isa na itong napakalaking leon. Nakakatakot, halos hindi na ito makilala. Napatigil si Nami, parang hindi na gumagana ang mga paa niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Agad niyang niyugyug si Usopp, pilit siyang pinapabangon. Isang hakbang pa ang ginawa ng leon papalapit. At dahil sa purong survival instinct, hinatak ni Nami si Usopp at inilagay siya sa harap niya, literal na ginawang human shield. At doon, dumating ang monster trio. Unang sumulpot si Sanji, nakainit na agad ang paa, handa nang sumipa. Sa signature niyang style, idineklara niya na ang pagpapaiyak kay Nami ng takot ay isang kasalanang hindi mapapatawad, at siya na mismo ang magpaparusa. Kasunod niya sina Monkey D. Luffy at Roronoa Zoro, parehong nakaposisyon na, parehong nakaredy na ang pinakamalalakas nilang atake. At sabay-sabay silang umatake. Isang matinding sipa ang tumama sa ulo ng leon. Isang malakas na suntok ang sumabog sa mukha nito. At isang malinis na hiwa ng espada ang dumaan sa katawan nito. Nakatulala lang sina Nami at Usopp, nakanganga. Hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa sobrang lakas ng pinagsamang atake, bumalik sa dating anyo ang leon, lumiit ulit ito pabalik sa higanteng pusa, at tuluyang nawala ng malay. Doon lang napansin ni Nami, ang monster trio, naka-full Viking outfits din. May mga kapapa, si Luffy may helmet na may mahahabang sungay at may dalang napakalaking palakol sa likod. Si Zoro, may mask sa mata. Si Sanji, tulad ni Nami, may sword sheath sa likod, full drip, kumpleto sa porma. Napataas ang kilay ni Zoro habang pinapanood ang pagbabalik ng leon sa anyong pusa, parang nagulat pa siyang bumalik ito sa dati. Si Luffy naman, nakangiti, binanggit pa niya yung niluto nilang kuneho, sobrang sarap daw. At biglang nagliwanag ang mga mata niya. May nakita raw siyang mas malalaking bersyon ng mga nilalang sa paligid. Kung ganun kasarap yung maliit, gusto niyang malaman kung gaano kasarap yung mas malaki, kaya maghahanap siya. Si Sanji, ibinalik ang atensyon kay Nami. Siniguradong okay siya matapos ang lahat. Napansin niya kung gaano ito natakot kanina. Si Usopp naman, agad na nainis, buhay na buhay siya, nakatayo sa harap nila, pero walang nagtatanong kung okay lang siya. At malinaw niyang sinabi, hindi niya makakalimutan yung ginawa sa kanya na pagiging human shield. At doon na binagsak ni na Luffy, Zoro, at Sanji ang katotohanan na nagdugtong sa lahat. Yung mga higanteng bubuyog na bumagsak mula sa langit sa nayo ng mga higanti. Sila ang may gawa nun. At yung maalamat na ear god rabbit na ikinagulat ng buong lugar. Sila rin ang tumalo, at kinain pa nila. Agad na pinutol ni Roronoa Zoro ang usapan tungkol sa pangangaso. Direkta niyang sinabi na ang pinaka-priority ngayon ay makabalik sa dagat at hanapin ang Thousand Sunny. Nawawala ang barko nila, at pati ang iba nilang kasamahan, kaya hindi pwedeng pagkain ang inuuna. Sumingit naman agad si Sanji at kinausap si Monkey D. Luffy. Sinabi niya ng diretso, kung lalabas man sila, huwag na huwag iiwan ang mga pugad ng bubuyog. Para sa kanya, malaking pagkakamali yun. Kung may higanteng bubuyog, siguradong may higanteng pugad din, at ang sustansyang makukuha doon ay sobrang halaga para sayangin lang. Hindi niya hahayaang masayang yon. Narinig ni Nami ang buong usapan, at doon na siya tuluyang napuno. Tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha niya. Hindi na niya kaya. Hindi niya maintindihan kung paano ang tatlong ito ay parang naka-adjust na agad sa sitwasyon,
Parang normal lang ang lahat, at nagpaplano pa ng susunod nilang kakainin, samantalang siya, hindi pa nga alam kung nasaan sila. Sa wakas, itinaas niya ang mga kamay niya sa frustration at sumigaw. Nasaan ba talaga tayo? Kung nagustuhan mo ang recap na to, siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na episode. I-comment mo rin sa baba kung ano ang pinaka-favorite mong moment sa episode na to, at kung handa ka na ba sa susunod na mangyayari. Kita-kits sa next recap.